Good evening, sir, ma'am. Audio check muna tayo. Mic check. Kindly comment po if naririnig niyo ba yung boses natin. Loud and clear ba? Na mga pagproceed po tayo. Good evening po. Good evening. We have 55 viewers as of now. So, bitis na lang. Okay. Time check natin. It is 6:19. So, audio check muna tayo. Wala pa ako nakikita. Please pag-comment po if audible tayo. Okay, loud and clear. Thank you so much. Ma'am Jess. Okay, medyo mahina. Kahit lakasan na natin yung boses natin. Kung nag-intro ka ng passion. Okay, good evening, good evening. Okay, kamusta kayo? Hindi ba maulan sa inyo ngayon? Palapit na yung ano natin na Polcom examination natin. Ilang ano na lang, isang buwan mahigit na lang, and sana po kayo ay nakapag-review na rin in advance. Sana hindi pa kayo ngayon lang nag-start kasi napaka-kunti lang po kasi ng preparation na binibigay ni Napolcom, kaya sulitin natin yung mga oras na pwede ba tayong mag-review. And sana hopefully ma-continue natin itong Saturdays and Sundays na free reviews. Sana gabayan tayo ng sapat na lakas para makaya yung pagbibigay ng mga live reviews na ganito. Kahit meron tayong private group, private reviews, sana makaya pa rin natin nakapagbigay ng ganito. Okay, so shout out kay Sir Kirko, yung future top 1 ng Napolcom. Okay, good evening. Congratulations in advance sa mga sa mga nag-take ng civil service. So ilang araw na lang yung result papalabas na. And hopefully maganda yung result and hopefully makapasa talaga yung mga deserving na pumasa. Okay, so good evening po. Yes po, 2 days itong pre-review natin. Bukas po si Sir John Ray and ako naman ngayon. Topic natin ngayon is social awareness and mapping. And bukas po is parang assorted na pang Napolcom talaga yung topic ni Sir. Okay, if loud and clear na tayo, pwede na tayo magsimula para madali lang tayong matapos tonight. I think 1 to 1:30. Yan. Almost 1 hour yata yung kakayanan natin ngayon. So, sige lang. Importante na may matutunan kayo. Alright, so bago tayo magpatuloy, meron muna tayong ipa-play. Yung mga wala pang kain, you can eat naman po while nakikinig sa review natin para mas effective talaga yung pag-review ninyo. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal na iwanan. Panahon na ng pagbabago, sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat na bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Pilipino, Pinoy, sarili
Alright, so that is the Bagong Pilipinas hymn. No, baka lalabas yan sa current events natin, Sir Ma'am. Yan yung Memorandum Circular number 52 by the President Marcos Jr. itself. Yan yung Bagong Pilipinas hymn. So, ano lang, abangan natin, baka lalabas yan sa paparating na Polcom examination. So, isang mapagpala at magandang gabi sa ating lahat, sa inyong lahat na nakikinig sa ano natin ngayon, libreng review natin ngayon. Hopefully, nasa mabuti kayong kalagayan, Sir Ma'am. And hopefully, nakapag-advance review na rin kayo sa NAPOLCOM exams kasi ilang araw na talaga. Napakakunti lang po ng preparation ni NAPOLCOM. And may iba pa yata sa inyo na hindi pa nakapag-file or hindi pa nakapag-present sa NAPOLCOM office. So, it's good thing na nag-review na kayo in advance. Hindi nyo hantayan yung kung kailan ba talaga kayo makapupunta dyan. Kasi kung tatapusin nyo pa yung filing, nako, ilang araw na lang para makapag-review kayo. And lalong-lalo na, no, itong review natin is handog natin, lalong-lalo na sa mga first-time takers na hindi naman cream, iba yung korso, and nagbabalak na ipasa itong NAPOLCOM exam. So, para sa inyo rin ang review na ito. And syempre, para pa rin naman sa mga kapatid natin na criminology course, advantage na kayo kung mag-take pa kayo ng NAPOLCOM. Pero huwag nyo rin i-take for granted na porke cream kayo, hindi na kayo mag-aaral. Kasi yung general information, which is subject, minor subject nyo lang sa cream, ay 25% lamang po sa pangkalahatang coverage na NAPOLCOM. Kaya huwag kayong magpaka-kumpiyansa, kumbaga. So, good evening po. This is for the PNP or mas kilala natin bilang NAPOLCOM entrance examination. Ito po hatid sa inyo ng Class Tanglao, buong team ng Class Tanglao. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta sa page namin. Alright? So, ito po for NAPOLCOM po ito. So, NAPOLCOM pre-review, October 12, 2024, 6:30 p.m. and bukas naman ulit. Doon tayo sa NAPOLCOM examination group. Hindi po tayo dito. Anyway, isi-share din naman namin dito yung link para bukas. Alright. So, bago tayo magpatuloy sa ating talastasan, nakikita niyo ba yung nasa screen natin? Sino ba yung makakapagpaliwanag kung ano yan? Kung ano yan? At sino ba siya? Kilala niyo ba siya? Kindly comment po. Test lang natin yung ano ninyo, knowledge na ninyo so far. Yan. Shout out kay Sir Ray Kim. Shout out, sir. Alright, wala pa akong nakikita ng comment. Sa mga, ano natin dyan, sa mga criminologist natin dyan. Ano ba yan, sir? Ano ba yan nasa screen natin? Okay, yan po si Justicia, no? Or kilala natin, yes, tama si Ma'am Maria Sarmiento, si Lady Justice, or mas kilala natin bilang Justicia. Okay, ano ba yung sinisimbolize ni Justicia or Justice? Siyempre, ito si Justice, it is a symbolic figure representing the moral force and impartiality of justice. Okay, quick review lang ito Impartiality of justice. By impartiality, it means na yung justice natin o yung batas natin, impartiality means making decisions, no, or judgment without bias, prejudice, or favoritism. Mapapansin natin, di ba? Si Lady Justice is naka-blindfold and meron siyang scale, timbangan. And dito rin, mapapansin natin na merong espada. So, ang tatlong yan is meron niyang mga meaning. So, ano ba yung ibig sabihin nitong skill or itong timbangan na ito? So, itong timbangan, meaning, itong timbangan, it represent the pagtimbang ng mga ebidensya and facts, no? Evidence and facts. Tinitimbang dyan. And ano naman itong blindfold? Bakit naka-blindfold siya? So, si blindfold naman signifies the impartiality and
impartiality and objectivity. Meaning, yung batas natin or yung katarungan or yung batas treats everyone equal under the law. Hindi niya po tinitignan kung mayaman, mayaman na may hirap, may kapangyarihan or wala, maputi or maitim. Yan po yung batas natin. Walang pinipili naman, no? And ano naman itong sword na hinahawakan niya? Okay? Sword naman, it means power and authority ng batas natin. It represents na yung batas natin can be swift, final, cutting through lies, deceit, and wrongdoing. Kaya punishment, no? Or yun, in simplest word, it means punishment. Okay? So, i-review natin na Lady Justice or mas kilala bilang hustisya. Ano ba yung ibig sabihin niyan? Impartiality of justice. Fairness, no? May nakita ako dito, sabi ni Ma'am Maricel Antindo. Fairness, sabi naman ni Sir JJ Katarungan. No, meron siyang tatlong sinisimbolic. Una is naka-blindfold, may timba, may scale, and may sword. Ano ba yung blindfold? Para saan yan? Walang pinipili. No? Mayaman o mahirap. Ano naman yung timbangan? Tinitimbang yung mga ebidensya o yung katotohanan. Ano naman yung sword? Para parusahan. No? So that is the symbolic of justisya. Now sir, bakit babae? Bakit mo babae? Siguro, alam naman natin yan mga boys. Kaya siguro babae kasi alam naman natin na babae ang laging tama. Di biro lang. So ito kasi si justice is, it came no, from the Greek goddesses. Doon po siya nakabase. Alright? So parang ganun na rin. Sila yung tama. Okay, meron tayong blank dito and since napag-usapan natin si justisya, daanan muna natin na tama si Sir Lemuel, laging tama yung mga babae. So, sige, bago, hindi naman ito part no sa discussions ko tonight, pero para sa mga wala pa or hindi pa nakapag-review, dadaanan muna natin yung criminal justice system. So for sure, alam nyo na ito, yung Philippine Criminal Justice System or PCGS. So ano ba yung PCGS natin? Ito yung machinery ng state or government which enforces the rules of conduct or necessary. So pinaka-keyword natin dyan na palaging lumalabas sa NAPOLCOM exam, it is the machinery of the state. Yan lang. Hindi naman talaga yan yung buong niya, pero pag may makita tayo, may mababasa tayong machinery of the state, automatic. PCGS yan, the criminal justice system yan. Ano ba yung criminal justice system ng Pilipinas? Ang Pilipinas po, meron silang 5 pillars ng justice, no? 5 pillars. Compare natin sa US, which is 3 lang. Pero sa atin sa Pilipinas, kasi ano tayo, iba tayo sa lahat. Bukod tangi tayo. So, ginawa nating 5 yung justice system natin. Namely, first is the law enforcement. Okay, sa mga alam yung 5 pillar natin, can you comment po? Enumerate muna natin. Law enforcement, next is the prosecution. After the prosecution is the court. After the court is the correction. And after the correction is the community. Okay? So, parang ano lang yan sila, circle. Parang ganun lang. So, si law enforcement natin, syempre, pinamumunuan siya ng kapulisan natin o yung PNP natin. And marami pa yan. Pero pag sinasabi natin law enforcement talaga, PNP agad yung pumapasok sa isipan natin. Sila yung front runner ng law enforcement. Prosecution naman, sila yung nagpa-process ng accused person doon sa court. And ano naman yung court? Ito yung center of the pillar. Kung saan, ito yung institution na nagcha-charge, no, sa isang tao, sa isang accused. And correction naman, dito nire-rehab. And ano ba yung other term nila for correction? Sabi nila yung correction natin is the weakest pillar. Okay, ito yung mga keyword lang ito
Court natin is the center of the PCGS. Pag sinabi naman natin community, that is the reintegration. Okay, medyo magulo na yung ano natin. Tawag natin. Okay, pag law enforcement natin, PNP. Pag prosecution, mga attorney yan, di ba? Nagpa-file. Court natin, the center of the Philippine criminal justice system. And ano naman yung correction natin? Correction is yung pinaka-weakest pillar. Sir, bakit weakest pillar po? Yung ano natin, yung court natin. I mean, yung correction natin. So, sinasabi nila, dahil daw, may mga tao na galing na mismo sa, ano natin, correction natin, pag nakabalik ng community, is ginagawa pa rin nila yung mga maling bagay na nagawa nila dati. And sinasabi nila, hindi daw na-rehab talaga yung taong yun. Kaya, sinabi nila na weakest pillar yung correction natin. And community naman is the reintegration. Bakit reintegration? So, lumabas yan. Yung integration na yan. Tandaan niyo yan. Sabi pa dito ni Sir Limuel, lumabas daw yan noong June 30. And ito namang community reintegration, lumabas to. Bakit sinasabing reintegration? Kasi, di ba, galing siya sa correction, so binabalik siya. Term yan, parang transition, is reintegrate doon sa community. Alright? Lumabas yung 5 pillars na yan nung last, pero wala doon ng tama sa work. Okay. For sure, no, sa mga nakapag-take na, masasabi nyo na napakataas ng coverage ng NAPOLCOM. Pero hindi naman sila lahat lumalabas sa mismong exam. So, bakit, sir? Bakit ba ganun? Kasi, ini-integrate nila yan sa situational questions. Doon sa social awareness and value judgment. And yan yung topic natin for tonight. No? Topic natin for tonight is social awareness and value judgment. And tapos yung mapping. So, pag-uusapan natin saglit, ano ba yung mapping na yan? Kasi sa mga baguhan pa dyan, nagugulo kayo. Ano ba yung reviewer ng mapping? Paano ba yung mapping? Huwag kayong mag-alala. Kunti lang naman yung mapping. Pinakalaasa lang yata 10 tanong sa mapping. Right? So, okay pa ba tayo dyan? Please comment po if okay pa ba tayo. Kindly comment 1 if nakikinig ba kayo or na-follow nyo pa ba yung discussions natin. Ano muna tayo? Galaw-galaw muna tayo ng konti. Okay, sige. So, we have 100 viewers as of now. So, napakataas or napakadami ninyan. So, okay. So, active na naman yung mga student natin. Ano ba yung social awareness and value judgment? So, dito sa social awareness and value judgment po, ito yung series ng test na mag-measure ng judgment and critical thinking skills natin sa pagiging pulis. Bakit? Para saan ba yung tinitake natin na exam? Para saan ba yung NAPOLCOM exam? Siyempre, para sa pagiging pulis natin. Kaya, meron tayong topic na social awareness and value judgment kung saan mini-measure yung pag-iisip natin. So, para na siyang sort of neuro test, pero dito lang siya sa buong NAPOLCOM exam. So, hindi lang siya talagang focus doon sa judgment natin. Kasi meron naman tayong verbal, numerical, analytical, logical, and general informations. So, ito siya is kung mag-apply ka sa PNP, parang pahapyaw lang siya. Kumbaga, identify lang, siyempre, isa naman si NAPOLCOM sa mag-i-evaluate sa'yo kapag qualified ka ba sa sa serbisyo. Isa rin sila nag-i-evaluate kung okay ba yung critical thinking skills mo. Di ba? Kasi hindi biro yung pagiging pulis. Magdadala kayo ng barel. So, dapat sa exam pa lang, sinasala na nila kung sino ba yung karapat-dapat na magiging isang miyembro ng PNP natin. So, social awareness is the ability to take the perspective and empathize with others from diverse backgrounds and cultures to understand social and ethical norms for behavior. Siyempre, ito yung tinatawag natin na perspective. So, siyempre tayo ngayon is civilian pa lamang. Meron tayong mga when we take the NAPOLCOM exams, we will encounter questions that we'll encounter questions na pangpulis na. Kaya sinasabi ko sa kada review ko dati, when you encounter questions regarding the police, ipagpalagay niyo po na pulis na kayo mismo. Yung perspective niyo bilang pulis, yun yung gamitin niyo sa pag-iisip. In certain questions lang naman, hindi naman sa lahat ng tanong. And ma-identify natin yan mamaya sa mapping. Kasi yung mapping natin, although napakadali lang talaga na mapping, yung iba is na
mislead or hindi nila alam kung ano ba yung tamang guidelines mapping natin. Tandaan natin na magkaiba po yung crime mapping and yung mapping ni NAPOLCOM. And mamaya, i-discuss natin yan. Okay? So, next is ito. Questions na tayo agad. Ito is isang sample questions ng social awareness. So, the police seek to prevent crimes by being present in places where crimes might be committed and by alerting citizens to refrain from practices that make them or their property vulnerable. So ano ba yan? Law enforcement, public services, opportunity denial, or order maintenance. Kahit hindi ka pa nagre-review, kahit wala ka pang review, for sure masasagutan mo na yan. So ano ba yung sagot natin? So sagot ni Sir Vince is number 1 daw, law enforcement. So balikan natin The police seek to prevent crimes by being present in places. So gamitin natin yung context clues. Yan yung isang technique na mabibigay natin. Ano ba yung context clues na yan? Questions, upon reading the questions, you will get the answers for that. So, ulitin natin The police seek to prevent crimes by being present in places. Okay, meron tayo, para mas maganda sa mga magiging active sa pagsagot natin ngayon. So, magkakaroon tayo ng papremyo. Kung hindi ka pa nakapag-enroll sa sa class tanglaw natin, and ma-perfect nyo po yung 15 items question natin for tonight, ay bibigyan ko kayo ng free access sa review natin. So, it means hindi nyo na kailangan magbayad para nga makapasok sa review. Okay? Make sure lang na talaga na perfect natin yung 15 questions. So, mamimili tayo ng 5 na ipapapasok natin sa group. Alright? Okay, so ulitin natin the police seek to prevent crimes by being present in places where crimes might be and by alerting citizens to refrain from practices that make them of their property vulnerable. Ano ba yan? Law enforcement ba yan? Sir, law enforcement na, sir. Bakit? Kasi may police na pinag-uusapan. Public services ba yan? Pwede rin. Opportunity denial, pwede. Order maintenance, pwede. So actually, lahat sila pwede. Pero yung tamang sagot natin is number 3 po yung tamang sagot natin, opportunity denial. Diba, kung mapapansin natin, may mga pulis na nakaparking doon sa bangko, doon sa merkado, kung saan maraming tao, at kung saan yung mga criminal natin is mabibigyan ng tsansa na makapagnakaw, o makagawa ng krimen. And ano ba yung purpose ni police? Bakit sila doon nagpapatrol? Siyempre, para yung mga opportunity na yon, opportunity na makagawa ng krimen is ma-deny. Kaya mayroon sila tinatawag na police visibility. Ano ba yung ginagawa nila? That is to deny the opportunity of crime, Kaya sagot natin for number 1 is 3 po yung sagot natin dyan. Okay? Next question. A complaint was filed against Gabby, a swindler. So, manloko si Gabby. After preliminary examination, the judge issued a warrant to arrest him. So, PO1 Kent, so dati pa ito, itong police officer is dati pa. Ngayon is patrolman na kasi. So, PO1 Kent went to the house of Gabby and arrested him. When Gabby demanded to see the arrest warrant, PO1 Kent replied that it will be shown later. So, ayun. Yung ginawa ni PO1 Kent, pumunta siya sa isang, sa isang swindler na si Gabby. Pero, ang nakapag-release na po daw ng arrest warrant, ang kaso lang hindi nadala ni PO1 Kent. Pero, sabi naman niya, is doon na lang niya ipipresent sa, saan ba yun? Mamaya naman doon ipapakita. So, ano ba yung ginawa ni Patrolman Kent? Magkatarungan ba yun? Warrantless arrest ba yan? Dahil may warrant of arrest naman, hindi lang niya nadala. Or illegal arrest. Bakit naman illegal arrest? Diba? Ay meron nga, sabi niya, meron nga siyang warrant na ipapakita later. Illegal detention. For sure, hindi yan illegal detention. Legal arrest. Okay? Pwede ba? Legal arrest kasi meron naman daw arrest warrant, which is ipapakita pa later. So, ano yung sagot nyo? May sumagot ng number 2. Illegal arrest. Tama kaya yan sila, sir?
Tama ba yung number 2 natin? Illegal arrest. Isabi dito, the judge issued a warrant to arrest him. O, di ba? Meron namang in-issued yung judge na warrant na warrant to arrest. So, bakit 2 yung sagot po ninyo? Bakit number 2? Okay, so napaka-confident pa ni Sir Mago Vincent sa number 2. Okay, so ano yung sagot nyo? Number 2. Okay, sino mag-i-explain? Bakit number 2? So, natin? Pakinggan natin yung sides niyo. Bakit number 2 yung sagot? So, hintayin natin. Sino yung hindi niya dala. So, sabi niya. Okay, number 2 kasi hindi niya dala yung warrant of arrest. Okay. May nagbago na si Sir Vince. Number 4. Sabi niya 4 pala yan, sir. Okay. So, tama po si Sir, saan ba yan? Sir Mago Vincent. That is illegal arrest. Bakit? Hindi niya dala yung warrant of arrest. Kahit yung judge natin is nag-issue ng warrant, pero kapag ikaw isang pulis, pupuntahan mo yon, illegal arrest pa rin yan. Ano ba yung natin? Pwede sa warrantless arrest natin. So, yung warrantless arrest or yung aarestuin mo ng walang warrant is magiging legal arrest lang yan kapag caught in the act mo yung isang krimen. Pero kapag hindi mo naman caught in the act yung krimen, ito naman is si Gabby is na-file lang naman kinasuhan lang naman bilang swindler. Hindi mo naman siya naaktuhan talaga. So, dapat legal arrest sana siya kung dala-dala niya yung warrant. Pero dahil inaresto niya si Gabby ng walang warrant, ilagay natin na illegal arrest yun. No? Itong si P1 Kent is mapapaano pa yan, mapapahamak pa yan sa kanyang serbisyo. Alright? Next question. Ito, number 3. Sabi ni Sir RJ, hindi pwede mag-arrest nang walang maipakita. Tamang-tama sa sir. Kasi nasa natin yan Ikaw, pulis, ikaw yung mapapahamak kapag nag-aresto ka nang wala kang warrant. Sabi ni Sir Rico, walang karapatan. Diba, binabasa naman yan yung Miranda rights natin. So, number 3, as police officers, you and your partner was on the beat. Covering the area of, ano ba yung EOR natin? Mamaya na lang. Please mag-comment po ano pa yung meaning ng EOR. Nakalimutan ko na. So, after passing some blocks, the two of you notice a person on the window of a house trying to take the jealousy one by one. Okay. So, nagpa-patrol kayo, no? And may nakita kayo na isang tao na kinukuha niya yung jealousy one by one. Okay. So, thank you, Sir Arban. So, EOR po is area of responsibility. Thank you. So, pag, di ba, beat kayo, napapatrol kayo sa yung beat, tapos meron kang ginagabi na isang area of responsibility. Tapos, may nakita kayo na isang tao na kinukuha daw yung jealousy one by one. Which of the following is the best thing to do in the situation if you are the police officer? So, may nakita kayo, nasa labas ng bahay, kinukuha, tinatanggal niya yung mga jealousies na yun. So, ano yung gagawin nyo? Apprehend the person immediately, shoot the person, malay mo, may dalang baril yun. So, barilin mo na. Baka ikaw pa yung mabaril. Next is observe the action of the person or call the police. So, ano yung pwedeng i-remove na natin dito? Okay. So, for sure, alam niyo na yung sagot. Pero sa inyong perspective, ano ba yung unang i-remove natin kapag hindi natin alam yung sagot? O ano ba yung pinaka-obvious na hindi sagot dito? So, baliktad naman. Ano ba yung pinaka-obvious na hindi na natin dapat i-consider the choice? Ano ba yung pinakaunang i-remove natin? Wait lang, hinangon tayo ng topic. Okay, ano ba yung pinakaunang? Okay, remove number 2. Shoot the person before you shoot you. Yes? Okay, so yung 2, tama si Sir Sir Ernesto. X na agad yung number 2 natin. Bawal yan. Di ba meron kasabihan kung ikaw, pulis, nakabaril ng isang sibilyan, patay ka dyan. Pero pag ikaw naman isang pulis, nabaril una ng sibilyan, patay ka rin. So wala ka talagang option. So remove na natin si number 2. Yes, may nakakorek. Remove din natin, sabi ni Sir Happy, dito, remove yung number 4 kasi
police na siya. O, tama si Sir Joslito. So, congratulations agad, sir. O, syempre, di ba, yung sinabi natin kanina, when answering some of the napolcom questions, you must put yourself into a police already. Kaya may mga tanong na ganyan. So, syempre, datawag ka pa ba ng police? On duty nga kaya ng partner mo. Syempre, call the police is out of option na yan. So, remove na natin yan. Tapos, number 2, remove na natin. Hindi mo naman pwedeng i-apprehend. Hindi mo naman pwedeng arastuhin agad yung tao na yun. Malay mo, kanyang bahay yun, or naiwan lang yung yabe, or nag-ano lang siya, naiwan lang yung susi, or nag-ano lang siya, naglilinis na ng mga bintana, di ba? Or papalitan niya lang yung bintana nila. So, yung sagot natin, tamang sagot natin is, obserbahan niyo muna kung ano yung action ng isang tao na yun. Okay? At sabi ni Sir John Joseph, 3, sir, mag-observe muna bago husgahan kasi hindi natin alam, baka may-ari lang yun o baka naglinis lang. O, tama si Sir John Joseph. Support pa na natin. Sabi ni Sir Mago Vincent, ako perfect to Sir Mago. 3 yan, master, kasi hindi nila sigurado, baka naglilinis lang bintana. Tama nga naman, di ba? Tapos babarilin mo pa. Kawawa naman. Siya na yung naglinis niya pang binaril. Okay, number 4 na tayo. Dito naman tayo kay Police Officer Joy. Si Police Officer Joy daw ay isang police photographer. One day, while off duty, she encountered a fire accident. Isang araw, isang police na on duty, meron siyang na-encounter na isang sunog sa malapit lang na lugar. So, kung ikaw daw si Joy, ano yung gagawin mo? Siyempre, di ba, tutulungan. Yung apoy na maapula or mapatay yung apoy. Call the nearest fire station? Yes, pwede rin. Take a picture in the whole area? Yes, di ba? Pwede rin naman eh. Kasi nga, police photographer siya. And yan yung report niya. Mag-report siya na may sunog. Sasabihin ng boss niya, ano ba yung ginawa mo? Di ba, police photographer ka? Bakit wala ka picture? Facebook live streaming? Yes, pwede rin. Ito yung mga trends ngayon. Di ba? Malay natin, marami yung makakaalam, marami yung makakamarites. So, ano ba yung sagot natin for number 4? 1, 2, 3, and 4. Yung una natin i-remove. Ano ba yung una natin i-remove dito? 1, 2, 3, or 4. So, ano ba yung pinakaunang i-remove natin? Ang gamitin natin yung process of elimination. So, first, hinahanapin natin ano ba yung pinakaunang i-remove natin dyan. 3, sir, baka bahay nila yun. Tama Tama din si Sir Seth. May katuwiran din si Sir Seth. Baka bahay nila yun. So, malamang picturean mo rin. 4 at 3, remove muna. Sabi ni Sir Mago. Remove yung 4. Yes. Pinakauna natin i-remove is si 4. Hindi naman makakatulong yun eh. Di ba? Hindi naman yan makakatulong sa pag-apula ng apoy. Okay, tandaan natin, ito yung pinaka mabisang technique sa pagsagot ng mga situational questions. Dapat mabait ka palagi. Okay, hindi naman. Hindi biro lang. So, dapat, when you're answering na full situational questions, lalo na yung may mga decision making, dapat, syempre, aside from being practical, dapat mabait ka rin. No? Kasi, magpupulis ka mag-apply ka ng pulis. So, kung sa pagsagot mo pa lang is, delinquente ka na, lalo na kapag pulis ka na. So, pinakauna i-consider natin, dapat mabait ka palagi. So, option number 3, may nasabi kanina baka bahay nila yun, at since photographer naman siya, mag-take siya ng picture sa whole area. Okay? Pero, least option na yan eh. Parang pwede mo nang gawin yan pag meron ng bumbero. Diba? Help in stopping the fire, pwede rin. Pero, kung ikaw ay isa talagang nag-iisip na tao, syempre gagawin mo is tatawag ka muna sa isang fire station. Kasi kung kayo lang mismo na andyan, hindi nyo naman kaya. Bakit? Kasi hindi naman kaya bumbero. Malay natin kung ano pa yung nasusunog. Diba? So, first option na gawin natin is number 2. Call the nearest fire station. And yan yung sagot natin. Kapag natawagan mo na yung fire station, ano yung gagawin mo? Siyempre, tutulungan mo maapula yung apoy. Okay? Pag mayroon ng bumbero, pwede ka na mag-picture sa area kasi police ka naman. Okay? Facebook live streaming is out of choice. Out option na yan. So, kailangan natin yung i-remove. Alright? Okay, so tama kayo dyan. Next natin is number 5. So, number 5 na tayo. May naka-perfect na ba?
Okay, police officer Steven believes that once a police, always a police. So his guiding principle in his job as a police is that he is police anytime, anywhere. So what do you think will he do? Or what do you think will he do if he is not on a duty and sees a man snatch a bag of a woman in the street? So ulitin natin ha. Ito yung technique ko. I don't know if ano ba din applicable ba din sa inyo. Nung pag-exam ko na NABULCOM, that is year 2022, ginawa ko is binasa ko 2 ulit yung tanong. Pero mentally lang, or yung mata lang yung nagbabasa, hindi na po yung loudly na binabasa mo. Dapat mabilis eh. Dapat word o ano na lang, mabilis para mas maintindihan mo. So 2 times ko siya binasa bago ako pumunta sa option. Pero hindi yan applicable para sa lahat. Kasi merong iba na binabasa mo na yung choices bago yung tanong. So, depende din yan sa style nyo. Pero try nyo po kapag magsagot kayo ng mga ganito, mga situational questions, try nyo po to read the questions 2 times bago kayo magpatungo sa choices para mas maintindihan nyo lalo. Okay? So, ito, police officer Steven believes na kapag isang police daw is always a police. So, his guiding principle in his job as a police is that he is a police anytime, anywhere. And tama naman, di ba? Kasi pinangakuan nyo yan eh. So, what do you think? Ano ba yung gagawin niya? Na kahit hindi sa isang duty, hindi sa on duty, tapos may makita siyang isang tao na nag-snatch ng bag doon sa street. So, ano yung gagawin niya? Just watch what will happen next. So, process of elimination, i-remove na natin yan. Alright? So, number 2, run after the snatcher to arrest them. Ayan na yung tamang sagot. Number 3, call a police nearby to report an incident. Void yan. Hindi yan pwede. Bakit? Once a police, always a police. So, nandyan na mismo sa tanong. Facebook live streaming again. Ito, choices. So, powerful po, sir ma'am, ng powers of elimination natin. Kasi, kahit hindi mo talaga alam, or kung nahihirapan ka talaga sa sagot, una, syempre, pinakaunang option natin, pinakaunang goal natin is to identify the correct answer. Pero kung nahihirapan tayong identify ano yung correct answer kasi yung mga sagot is halos pare-pareho lang, ito yung technique natin. Unahin nyo po, hanapin yung mali, yung pinakamali. Kasi, I tell you, yung exams natin, sa 5 choices, meron talagang 2 options dyan na obvious na mali po. So, yan yung pwede yung pinaka gawin. Identify nyo yung 2 option na yon para, di ba, meron tayong 5 questions. 1, 2, 3, 4, 5. So, kung nag-aano ka lang dyan, pili-pili ka lang dyan, meron kang 20% no, of getting the correct answer. So, pag ma-remove nyo na yung 2 na obvious naman na mali. So, meron ka lang 33% no, of getting the correct answer. So, lalo na pag ma-remove mo pa yung isa, so 50-50 yung pagsagot mo. So, yan yung process of elimination or mas tinatawag natin na power of elimination. So, sabi ni Sir Justin, pwede niya hulihin, sir, kahit hindi siya naka-duty kasi pag natagip niya, pwede niya naman hulihin at report sa pinakamalapit na police station sa pinangyarihan ng krimen. Yes, pwede din yan. Oo, tama si Sir Alfonso Turingan Jr. Pwede naman yan civilian arrest. So, kahit hindi po police, kahit hindi police yan si Sir Steven, pwede niya pa rin dakpen yung isang snatcher. Bakit? Caught in the act. No? Caught in the act at belongs to the warrantless arrest. Pwede kang mag-aresto ng isang tao kahit wala, kahit hindi ka police, kahit civilian ka, basta nakita mo sa akto na ginawa niya yung krimen. Okay? Sir, pwede dyan yung sa example na warrantless arrest. Kagaya sa question number 2 kanina. Yes po, tama ka, Sir Beans Edward. Yes, warrantless arrest. So, police or hindi police, pwede kang humuli ng isang tao basta caught in the act mo na ginagawa yung krimen. So, good evening po, Sir Jason Bernal. Okay? So, gaano ba ka-powerful yung process of elimination? Dito natin yan ma-apply sa question number 5. Okay? Nababasa nyo ba yung nasa screen natin? Paki-comment naman ba if nababasa ba? Itong si Aris na ito. 2 to 5 times na pabalik-balik lumabas sa exam. Na-encounter ko to noong April 2022. Lumabas ulit noong December 2022 and lumabas naman
sa 2023. So malay natin, di ba, by this November, babalik ulit, mabubuhay ulit itong Aris questioning to. So nababasa niyo naman, di ba? So Aris daw, so ito yung mga situational questions na sobrang time consuming talaga. So meron tayong technique para dito. Kung nasusundan nyo yung unang live natin, di ba, yung nating live natin, alam nyo na yung technique natin dyan. So, but since kung ngayon pa kayo magre-review or ngayon pa kayo nanonood ng video natin, tuturuan ko kayo. And yun pala, I'm so sorry pala to announce, so I would like to apologize to announce na yung ibang video ko po sa YouTube or lahat talaga ng video ko sa YouTube about Napolcom is mapa-private po muna. Hindi po namin ipi-play muna as much as we love to share yung mga video natin na ngayon. Meron talagang conflict doon sa private group natin. Kasi almost lahat ng mga binibigay natin sa review ay parang 50% nata is nasa YouTube po na. So kung mapapansin nyo, kaunti na lang talaga yung nasa YouTube natin, and I'm not sure yung iba siguro doon is makukuha pa. Okay. Pero don't worry, sisikapin natin na every Saturday and Sunday makakapagbigay tayo ng mga ganitong review para sa lahat. Kasi yung review natin is almost nasa 700 lang yata or 800 lang yata yung sumasali. And nag-detect na Napolcom is nasa 15,000, so napakarami pa. Hindi nga tayo nag 1% sa mga sumasali, di ba? Okay, so Aris, basahin na muna natin. Sobrang dami na natin sabi. Aris is an applicant for the PNT examination, so Napolcom examination yan. During the examination day, he was informed that his name was not included among those applicants who will take the exam. Yun. Informed Mario, his cousin who is on the line, about his situation and even showed him his admission slip. Mario advised him to fall in line behind him and assured that he will work it out with the secretariat whom he knows so well. So, meron tayong kung ikaw si Aris daw, should Aris accept the offer? Why? So, ano yung gagawin mo? First, yes, because he has an admission slip. B, yes, because he didn't ask for it but it was offered. C, no, because it will cause delay to other applicants behind them. Yes, tama naman. D, no, because he will be given undue advantage over those who line up earlier. Yes, tama din yan. No, because he can directly inform the secretariat and ask for his home assignment. Now, sinabi natin kanina, when answering Napolcom questions, situational questions like this, dapat nasa isip mo is mabait ka palagi. Okay? Anong oras matapos lagi ang pasok, sir? Okay. Mamaya na natin sasagutin na yung mga natin, yung sa private review natin. Dito muna tayo. Questions lang naman to. Okay, kung meron kayong mga tanong, mamaya na po. So, kung meron kayong mga tanong, entertain na muna natin is yung about sa review natin. Okay, pasensya na po, Sir Duke. Okay, so sinabi natin kanina, diba, kapag magsagot ka, is dapat mabait ka. Yan yung nasa isip mo. O dapat be clever ka, be wise when answering Napolcom questions. Hindi po ako matalino, pero wise lang po ako sa pagpili ng mga sagot. And I think yan yung isang dahilan kung bakit nakapasa ako sa exams, no? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, yung naipasa ko po. And yan yung technique na gusto kong i-share sa inyo. And yan din yung technique, yan din yung dahilan kung bakit yung class Tanglaw, no, from 0 until now, pa rin, meron pa rin, no? And paangat pa rin ng paangat dahil sa mga techniques na ganyan. Alright, so, yes, because he has an admission slip, yan pa lang sa yes pa lang na yan, hindi na siya mabait. Bakit? Tinitake advantage niya yung situation. Dahil si Mario, yung pinsan niya is may kakilala. Kung mabait ka, hindi mo yan gagawin, no? But dahil mabait ka, i-remove mo na yan si A, i-remove mo na rin si B. Balik tayo dito sa choices. Lahat ng may A and B, i-remove na natin. So, unfortunately, isa lang yung may A and B. So, remove na natin yan. Now, no, because it will cause delay to other applicants behind them. Yes, correct. No, because he will be given undue advantage. Yes, correct. No, because he can directly inform the secretariat and ask for his room assignment. Di ba? Si A, B, and C are related lang. Okay, hindi porket nag-no siya dyan, pero yung main ng sentence niya is parang ganito pa rin. No? Parang yes pa rin. Ginagamit niya pa rin yung advantage na kakilala ni Mario yung secretariat. So,
number A, letter A options could be removed also. Now, ano ba yung sagot natin? Siyempre, i-remove muna natin si letter A. Process of elimination, process of elimination. Now, C and A, di ba number 3, merong C and A. So, remove na natin yan. Number 4, meron ding A. I-remove na natin yan. Okay? So, now, nagpili na lang tayo between option 1 and 2. So, ano yung pinakamabigat na sagot? So, kung letter C lang, no, because it will cause delay to other applicants behind them. Tama rin naman. And letter D naman, no, because he will be given undue advantage over those who line up failure. Di ba? So, tamang sagot natin, pinakamabigat na sagot natin for number 2 is, for number 6 is number 2, C and D po. Sabi ni Sir Ayan Yang. Ayan Yang. Honest lang po talaga sa pagsagot. Basta sa mga ganyan tanong, pumasa naman dahil sa mga techniques yun. Congratulations, Sir Ayan. At sabi ni Sir Vincent, mabait. Dapat mabait palagi. Yes, sir. So, malay natin, di ba, sa pagkunwari natin mabait is sa real life, magiging mabait talaga tayo. Tama ka, Sir Vincent. Saludo po ako sa'yo. Next na, question number 7. During the examination, yun, nakapag-exam na sila. During the examination, both of them are assigned to seats adjacent to each other. The proctor announced that cheating is an outright disqualification and everything inside the room is being recorded. Mario asked Aris for answers if the proctor was not looking. And isang tips naman pala ha. Yung answer sheet nyo po, I mean yung booklet nyo po na ibibigay is parang ganito yung mga tanong. Ito talaga is galing sa, itong tanong talaga naman is galing sa NAPOLCOM mismo. And meron ng mga nag-share sa atin kaya nagkaroon tayo ng ganitong tanong. Now, yung answer, I mean yung test booklet natin is pwede nyo pong sulatan. No? Yung hindi nyo lang pwedeng sulat-sulatan is yung answer sheet natin and napaka-sensitive ng answer sheet natin. Pero yung test booklet natin, pwede nyo po yung sulatan, pwede kayong doon mag-solve. Ako, technique ko ulit, babahagi ko naman sa inyo. Nasa inyo lang, no, kung gagayahin nyo rin. Pero I think effective din naman eh. Ginagawa ko is, parang nililinyahan ko or hina-highlight ko kung ano yung mga importanteng details, mga detalye, lalong-lalo na sa ganito, mahabang tanong, lalong-lalo sa mga reading comprehension. So, pansensya na po ha, medyo mabagal yung sagot natin ngayon kasi sinishare ko yung technique nyo. So, ano ba? During the examination, both of them are assigned to seats adjacent to each other. So, yan, nililinyahan ko yan. The proctor announced that cheating is an outright disqualification and everything inside the room is being recorded. Yan, importante yan. And ito, Mario asked Aris for answers if the proctor is not looking. Yan, importante yan. At least, di ba, pag basa mo sa mga tanong, hindi mo masyado naintindihan, pagbalikan mo yung paragraph sa itaas, madali mo lang makita yung mga naka-highlight na yan. Okay? So, yan yung isang technique natin, Sir Ma'am. Ngayon, tanong, should Aris share his answers to Mario considering that he offered help? Why? Yes, because they are cousins. Ano yung technique natin? Ano yung technique natin? Dapat, ano yun, Sir Mago Vincent, dapat mabait tayo palagi. And yan, sabi ni Sir Mike Pangan, be professional palagi. So, dahil ba si Mario is na-asked for answers, papakita mo na ba? Yes, because they are cousins. Maybe, in real life, maybe, but since mabait tayo nga sa mata ni NAPOLCOM, since mabait tayo sa mata ni NAPOLCOM, ikis na natin yan. So, lahat na yung mga E dito, ikis na natin. And yan, number 3, wala na yan sa choices. Yes, because sharing is a good value. It is true, right? Pero sa mata ni NAPOLCOM, hindi. So, ikis na yan. So, meron bang may B? Ano po, saklap, walang B. Next, no, because it might cause their disqualifications. Tama. No, because everything is recorded as announced by proctor. Tama. No, because they're applying for a profession that requires integrity. Tama. So, ano yung sagot natin for number 7? Tama silang lahat. Number 2 po, C, D, and A only. Okay? Si C and A po, no, because it might cause their disqualifications. Yes, tama din naman, sir. Pero ano ba yung disqualifications na sinasabi? Di ba, meron dito is, sinabi na proctor na everything in the room is being recorded. So, si number 5 na C and A is parang kulang siya, sir. No? Parang kulang siya. Ano ba yung dahilan ng disqualification? Siyempre, sinabi ng proctor na recorded daw yung nasa lahat. So, pinakamabigat
pinakamatimbang na sagot natin is number 2, C, D, and A only. Number 4 naman, syempre kulang din sa C and D natin, no, kapag ginawa niya. Dapat number A. Bakit? Nag-a-apply sila pagiging pulis, PNP, entrance examination yung ginagawa nila. And ano ba yung pagiging pulis? Pagiging professional. Yung pulis natin ay isa sa pinaka importanteng trabaho sa bansa natin, no? And it requires professionalism at all times. All right? So, next question. Tama pa rin si Sir Vincent. Ako, talagang papasok na to si Sir Vincent sa bahay ni Kuya. Next, number 8. Result of the test. Yun, after ng ilang buwan, lumabas na yung result. So, results of the test showed that Aris passed while Mario failed. Everyone in the clan family congratulates them because Mario claimed that he also passed, but his name was not listed because he has to comply with certain requirements. Sabi ni Mario, pumasa rin siya sa exam, kaso hindi lang lumabas yung pangalan niya kasi meron pa siya mga requirements na kailangan i-comply. So, ikaw, bilang pinsan ni Mario, should Aris, sasabihin mo ba sa pamilya nyo kung ano yung totoo? Sasabihin mo ba sa clan ninyo kung ano yung totoo at bakit? Para lang tayong nasa diba? Pageant questions. It determines ano talaga yung pag-iisip mo. Critical thinking skills, decision making. Yan yung napaka-crucial sa NAPOLCOM natin na which is akala natin tama na hindi pa pala. Akala natin Sir Mago na siya na hindi pala. So A, yes because the family deserves to know the truth. Pwede. Yes. B, yes because he wants to save Mario. Yes, pwede rin kasi pinsan mo yan Diba? Baka pag matagal lalong mapapahiya lang. C, no because it is Mario's personal business. Tama ba? D, no because Mario will be hurt and may cause animosity between them. Yes, tama rin lahat. A, no because Aris has no personal knowledge on the validity of Mario's claim. P, nakatama. C, letter A natin. So, for number 8 po, tamang option natin dito, Sir Ma'am, is number 5, A only. Yes, di ba? Claim ni Mario na pass niya na yung NAPOLCOM exam but hindi pa siya kasama sa lista. So, malay mo, di ba, sinabi nga ni Mario kanina sa story natin, okay, ito pala, yung story natin is connected lang. Kung naalala niyo yung story na Carla sang sa Pansong, di ba, related lang from the very start of the story until the end. Konektado lang yan lahat. So dito, kung naalala nyo kanina, di ba, may kilala si Mario na secretariat sa NAPOLCOM office. And dito naman, claim ni Mario na pasado siya pero meron na siya mga requirements na kailangan niyang i-apply. And alam ni Aris yun mismo. Sinabi ni Mario yun sa kanya mismo. So malay natin, totoo yung sinabi ni Mario na meron pa siyang i-comply na certain requirements. So, the best option natin for this one is number 5, A only. No, because Aris has no personal knowledge on the validity of Mario's claim. Hindi mo pa naman nababalidate kung tama ba talaga yung kiniklaim ni Mario. As if you know already na meron talaga siyang kilala na taga-NAPOLCOM mismo. Okay? Okay, next. Gets ba? Nakakasunod pa ba yung lahat? Okay, please comment po if nakakasunod pa ba. Ayun muna tayo ng tubig. Okay, okay lang ba so far yung natin? Yung questions natin. Okay, gets naman, sabi ni Sir Mago. Congratulations, sir. Okay, next questions natin. Number 9. After a month, di ba? After a month, Mario showed his certificate of eligibility to Aris and their family. Yun, they both applied for patrolman recruitment at taga Region 3. So Mario confided to Aris that his certificate of eligibility is not complete. Yun lang. Sinabi ni Mario kay Aris na hindi pala totoo yung certificate of eligibility niya. However, Mario passed the initial screening, yung BMI and yung agility test.
but Aris did not. Napakasakla. Free lang po, free lang po. Sir, hindi ba ito yung authority? Yes po, free lang po ito. Yun lang. Sinabi ni Mario na hindi daw authentic yung eligibility niya. Pero napakasaklap ng tadhana natin. Kasi si Aris na nakapasa sa exams, hindi naman nakapasa sa BMI and PAT. Ano ba yung BMI natin? So, kayo, kung nagbabala kayong mag-apply sa kapulisan natin, syempre, control natin yung mga pagkain natin. So, BMI stands for the Body Mass Index. Meron kasi tayo yung sa timbang and height, meron tayong sinusunod na BMI. So, kung ano ka, mas mababa ka dyan or mas mataas yung BMI mo ng 5, hindi ka pa rin tatanggapin sa bureau. And of course, yung agility test natin. So after, syempre, 'di ba, since nakapanood na kayo ng mga reviews natin sa class ng law, since nakapag-study na kayo, so after nyo mag-take ng exam, jogging agad, exercise agad, syempre claim nyo na napapasa kayo. Of course, 'di ba? Bakit saan pa? Bakit nagre-review pa tayo? Bakit nakikinig pa kayo dito ngayon kung hindi nyo naman planong pumasa sa exams, no? So be positive always. Now, kung ikaw si Aris, ano ba yung gagawin mo? Keep my silence because he is my cousin. Okay? Sa relasyon niyo yung Mario, tama. Pero sa mata ni Napolcom, mali. And ano ka dapat? Mabait. Okay, so lahat ng may A, remove na natin. Number 3, remove na natin. Number 1, remove na natin. O, di ba? Ganun na kadali. Out of 5 options, meron na lang tayong 3 pagpipilian. So, yung chances natin of getting the correct answers is up to 33%. Now, write an anonymous letter to the regional director of Regional Office 3 that Mario's eligibility is fake. Tama rin. Yes, pwede. C, advise Mario not to pursue his application for now and do his best in the next examination. Yes, pwede. D, ask monetary assistance from Mario for my gym workout. Since alam mo na hindi naman pala totoo yung ni Mario, yung niya, eligibility niya, so hingin mo na siya, Mario, bigyan mo na ako ng pang gym para at least sa sunod na requirement is yung BMI ko, makuha ko na, may pasa ko na. Tama ba yan? Mabait ka ba yan? Hindi, di ba? So, remove na natin si letter D. So, lahat ay may mga D, remove na natin. And yun, without reading the correct answer, we've got the correct answer already by the process of elimination. So, yun nga sinasabi ko. Napaka-powerful ng power of elimination. Kahit hindi mo pa ma-identify talaga, hindi mo pa matimbang kung ano yung tamang sagot, but dahil ginamit mo effectively yung process of elimination, nakuha mo na kaagad yung tamang sagot. So, basahin pa rin natin si C&A. C, advise mo si Mario na huwag nyo lang i-pursue yung application for now and do his best for the next examination. Siyempre, mabait kanyan, di ba? Until the truth to the Secretariat of Pro 3, yun. Siyempre, kapag nakapag-proceed si Mario and malaman nila na hindi naman pala authentic yung eligibility niya, para saan pa yun? Diba? Mas lala pa yung dedanasin ni Mario. So, C and A is correct answer and we've got the C and A because of the process of elimination. Alright, so next, proceed tayo for number 10. Ito, number 10, questions. Mario has just turned 29 years old. Ako, 29 years old na pala ito si Mario. He knows very well that the maximum age requirement for appointment in the PNP is 30 years old. Diba? Alam naman natin yan. Yung maximum age na kaya bago tayo matanggap sa PNP is hanggang 30 years old lang. Kung ikaw si Mario, ano ba yung gawin mo? Apply for age waiver? Yes, tama yan, di ba? Yung natin, yung requirements para makapasok sa PNP natin is 21 to 30 only. Pero mayroon tayong tinatawag na age waiver. Ano ba yung age waiver set? Pwede kang mag-apply kahit lagpas 30 ka na, kahit nasa 31 until 35 years old ka na, pwede kang magkapag-apply. Basta meron ka lang age waiver. So, ano ba yung age waiver? Sino ba yung mabibigyan ng age waiver? So, meron tayo, base lang sa mga experience ko, naririnig ko. Yung mga member ng NCIPs natin, I think, kinukonsider sila, binibigyan sila ng age waiver, pati na rin yung height waiver. Ano pa? Yung may skill, which is nagagamit talaga sa loob ng bureau, sa loob ng PNP. Diba? Yung mga skill na yun. So, automatic, bibigyan ka nila ng age waiver kahit lagpas 30 na ka na. So, next, B.
proceed with my application and lead God do the rest. Yes, tama rin. Retake the NAPOLCOM, yes, i-retake mo yung NAPOLCOM, di ba? Kasi yun nga kanina, hindi pala authentic yung ano ni Mario, yung eligibility niya sa NAPOLCOM. Next is proceed with the application because of an assurance of help from an insider sa totoong buhay. Pwede siyang option. Pero sa mata ni NAPOLCOM and sa mata ng Diyos and ano yung panindigan natin, mabait dapat tayo, erase na natin yan. So, lahat na may mga D na options, erase na natin. So, number 4, D and A, erase. Number 2, B, C, D and A, erase. Di ba? From 100%, from 20%, we are up to 33% of getting the correct answer. Ano yung gamit natin? Power of elimination. A, stop my patrol application and apply to any non-uniform personnel. Appropriate my application. Yes, tama rin. Now, paano ba yan, sir? Meron tayong tatlong na natitira. So, ano yung gagawin natin? Ititimbangin natin kung, ito ulit, may conflict ba sa kanila. Diba? So, C and A, retake na NAPOLCOM, tapos si A naman is stop, may patrolman. Patay. Conflict na agad. No? Yan pa lang mismo sa retake, first word na yan, at stop. Wala na. I-erase na natin yung number 1 na yan. Okay? I-erase na natin yan, Sir Jeremy. I-erase na natin yan. Kasi retake and stop conflict. Wala na. So, B and C, proceed with my application and let God do the rest. Tapos si C naman is retake the NAPOLCOM. Yes, pwede pa rin. Tama pa rin. No? And si A and C naman, apply for age waiver and retake the NAPOLCOM and or eligibility examinations. Yes, tama pa rin. So, titimbangin natin, kung titimbangin natin, mas mabigat si number 5, E and C. Sir, bakit hindi po natin kinakarga si letter B? Tanda natin na Mario has just turned 29 years old and magte-take pa siya. So, malay natin pag mapasala is 30 years old siya. So, pwede ka namang mag-apply ng age waiver kahit mag-take pa lang ng exam, sir, ma'am. So, as if ngayon, alam niyo na. So, number 5, for number 10, yung tamang sagot mo natin is A and C only. Alright? Either way, kung mapili nyo naman si number 3, at least ba, may 50% chance na kayo of getting the correct answer. Pero yung tamang sagot po talaga natin dito sa number 10 is A and C only. So, may naka-perfect ba ng 1 to 10 questions natin bago tayo mag-proceed sa sa mapping ulit. Sa mapping na naman pala. Okay, ito si Sir Mago Vincent, parang perfect ata to. So, aside sa kanya, may naka-perfect ka ba sa inyo? Wait lang. Muna tayo ng tubig ulit. Okay, nasusundan ba yung discussions natin? Nakukuha niyo ba? Isang oras na pala tayo, no? Good evening po sa mga bago pa lang. Sa bagong pasok pa lang dito sa review natin. Good evening po sa inyo. Okay, next questions natin is, next topic pala natin is mapping. Ito mapping. Sir, may mali ako isa. Okay. About na lang namin, Sir Mago. Sayang. Okay lang yan, sir. Papasakan yan, sir. Map-8 ka. Buti na lang at na-apply mo talaga yung lecture natin. So, I can say na effective din. So, naging, natin, discussions natin po tonight. Okay, so, dito na tayo sa mapping. Malamang itong mapping na to is mape-perfect. Okay, so ano ba yung mapping? Itong mapping, sir ma'am, is napaka-critical talaga ng topic na ito. What I say is critical. Kasi may mga conflict sa bawat review center about dito. No, I don't know. Pero meron na akong mga kaibigan sa ibang review center na parehas din yung perspective namin kumbaga. Kasi yung mapping natin is walang guidelines na binigay galing sa NAPOLCOM. And for what we know, yung mapping is nandun sa logical reasoning. Hindi po siya kasali doon sa general information. So with that fact also, yung yung mapping natin is nandun sa logical reasoning. So logically, ganun. Hindi siya sa general information which is based on truth, based on facts, no? But since doon siya nalagay sa logical reasoning, so it based on
the illustrations, kung ano yung nakikita natin, spatial reasoning, spatial thinking, ganun. Okay, later on, discuss natin yan, kung ano yung sinasabi ko. So, sir, ano ba yung mapping? This subject is critical because map reading and navigation skills are essential for field work, search and rescue missions, and various other police operations that require precise geographical awareness. So, ano ba yung dapat nating tandaan? Ano ba yung pinakamabisang technique natin pagdating sa mapping? Yung compass natin, no? North, south, east, west, saan ba yan nakapunta? So, dapat memoryado nyo yan. Kahit yan lang na-memorize nyo, napaka-helpful na yan sa exam. So, bukod dyan, ano pa? Yung one way, no? And yung two ways, no? Dapat ma-spatan nyo rin yan. So, ito na tayo. Okay, so ito yung sinasabi ko kanina. Ito yung cardinal direction o yung compass natin. North is nasa taas, south is nasa baba, east is nasa right hand natin, ha? Right hand po natin yung east, and west is nasa left hand natin. So, tandaan natin palagi, ha? Huwag natin i-memorize, tandaan natin na si east is nasa right hand and si west is nasa south, nasa left hand natin. Alright? So, ito naman yung example ng isang mapa. Pero hindi naman yan ganyan yung ginagamit na Napolcom. That's part of example. And yes, compass po. Sir Beans, tama po. Okay, dito. Ito yung isang example ng isang mapa, no? Kung makikita nyo sa screen. Meron siyang one way. So, ibig sabihin, kapag sumalungat ka dyan, hindi na pwede. Pero dito, dahil since two-way naman ito, so pwede ka papunta dyan or papunta doon. Since two-way naman yan. Right? At dito, since wala namang mga instructions kung ano ba dyan, so that means two-way din yan pag wala nakalagay. In this case, dalawa lang yung one-way natin. Dito sa East 7th Street, bawal kang sumalungat, one-way yan. Dito sa East 4th Street, bawal kang sumalungat, one-way yan. Pero dito, free kayo dito, no, sa ibang part ng daan. Okay, sa East 4 and sa East 7 lang, bawal. Okay, meron tayong tanong. Number 11. A fire truck needs to respond to a fire incident along East 6th Street where a residential house is burning. What is the fastest legal way for the fire truck to arrive at the scene of the incident? So, ano yung sagot nyo? 1. South on iPhone 5S. So, ano ba yung, saan mo yung iPhone? So, ito yung iPhone 5S natin. South ka daw dyan. Di ba ano yung compass natin? South, West, East, and North. So, dapat isulat nyo yan talaga. So, south ka daw dito sa iPhone 5S. Ano ba itong mga lukor na ito? Sino ba yung gumawa nito? Shoutout pala kay Ma'am Queen Madilat. I think siya yung gumawa nito. So, south ka dito. Tapos, west ka sa 6th Street, the boarding house. Okay, tama naman. Ano ba yung option number 2 natin? Option number 2 is south ka rin, pero east ka. Yan pa lang, kapag nalito ka na sa east and west kung saan yung direction nila, okay, tama yung mithiin mo, mali naman yung pagkakagawa mo, mali ka talaga. Okay, so tama sagot natin dito is number 1. Number 1 po. And pasok naman siya doon sa sinasabi natin na fastest legal way. Ngayon, babaguhin natin yung instances. How about ito? Is two-way. Sorry. How about ito siya is one-way? Kaya tignan natin ha. How about yan is one-way? Okay? And ito naman is para pa doon. One-way siya pero doon yung direction niya. Ngayon, since fastest legal way pa rin, and fire truck yan, in may sunog, ano ba yung gagawin natin? Hingin ko nga ideya nyo. Sasalungat ba tayo dito sa one way? Diba? Considering na fire station, ay ano yan, fire yan, and isang fire resident yung pupuntahan. So, sasalungat pa ba tayo dyan? Sa ano na yan, sa one way na yan, para mas mabilis tayong makapunta dito sa burning house. Kasi kung dito tayo dadaan sa tamang lane, mabawagal ba tayo, di ba? Kasi iikot pa tayo niyan eh.
paikot-ikot. Parang ikaw, pinapaikot niya. Diba? So ano, tama ba? Nasa salungat tayo dyan sa one way na yan. Since, ano naman, emergency naman yung dadaan natin. So ano yung sagot nyo? Okay. Antayin natin yung sagot nyo bago tayo magpatuloy sa ating discussions for tonight. Okay, wala pa ako nakikita ng sagot. Baga sa aming mundo. Yes po. Okay, sabi ni Sir Sarmiento. Yes po, pwede kasi emergency responder si fire truck. Okay, that is considered natin as correct option. So ano pa yung option ng iba? Hindi tayo magpo-proceed, Sir Ma'am, hanggat hindi kayo nakakapag-comment dito. Okay, how about yung iba? Ano yung pananaw ninyo? Sasalungat ba tayo sa one way na yan para mas mabilis nating ano yung mapuntahan yung apoy? Considering na fire truck yung sasakyan natin and fire accident yung pupuntahan natin. Okay. Hindi na po ito questions. Questions. Kaya bang wala pa yung sagot yung iba, bubuhayin ko muna. Hindi tayo magpapatuloy hanggat wala na tayo. Isa lang yung sagot natin eh. Sir Sarmiento lang and marami kayo, nasa 90 plus kayo. Sabi ni Sir Denmark, legal way po ang gagamitin. Aha, legal way gagamitin. Kahit ba sir, fire truck yan? Sabi ni Ma'am Camille, yes po sir, dahil mas madami mapipinsala po. And sabi ni Sir Wilmer, fire truck saves property and life. Okay, so by that means sir, I think sagot mo rin is pwede tayong pumasok sa one way. Sabi ni Sir Mago Vincent naman, kung papasok sa one way, parang hindi pwede, lalo na kung salungat ang daan. Yes, tama rin. Okay. Yung mga sagot po ninyo is lahat tama. No? Yung sagot kanina na pwedeng sumalungat, yung sabi naman ng Sir Denmark na legal way pa rin ang gagamitin. So tama yan lahat. Okay. Tandaan natin na yung sinabi ko kanina, magkaiba po yung crime mapping and yung mapping ng NAPOLCOM exam, Sir Ma'am. Ano yung pinagkakaiba nila? Yung crime mapping po is dapat pwede kang sumalungat. Pero yung tanong ni NAPOLCOM, yung guidelines ni NAPOLCOM is mapping only, not crime mapping. So, dapat pa rin, since nilagay siya doon sa logical reasoning, sundin pa rin natin yung illustrations na nandyan sa table. Medyo kalituhan, di ba? Kasi kanina sa general informations, dapat mabait tayo. Dapat sumunod tayo sa batas. Pero dito sa logical reasoning na mapping, since hindi siya nakalagay sa general information, doon siya nakalagay sa general ability, di ba? Magkaiba yung general informations and general ability. Yung general informations, nandun yung mga batas, nandun yung social awareness, situational questions. Pero dito sa general ability, tinitest nila kung ano yung logical reasoning natin, thinking natin. And by that means, tinitest nila yung observations natin sa mapa mismo. Kung ano yung mga rules na andyan mismo. So, kung based sa crime mapping, tama po, nasasalungat tayo dyan para mabilis na makapunta sa burning house. But since mapping lang yung tanong natin and nasa logical reasoning natin and ito yung hinahanap ni NAPOLCOM, hindi tayo pwedeng dumaan dyan sa hindi po tayo pwedeng sumalungat dyan sa hindi po tayo pwedeng sumalungat hindi tayo pwedeng sumalungat sa one way na yan. Hindi tayong lumiko dyan. Dapat sundin natin yung legal way. Kahit emergency pa ka, kahit police ka pa, kahit fire ka pa, kahit ambulance ka pa, basta mapping ng NAPOLCOM, sundin natin yung legal way na sinasabi nila. Okay? As long as hindi pa po nalilipat yung mapping doon sa general informations, as long as under pa rin siya sa logical reasoning competency ni NAPOLCOM, susundin pa rin natin yung fastest legal way. Ito, kung walang nilagay na legal way dyan, pwede tayong sumalungat dyan sa mga. Pero since may legal way na nilagay, sundin pa rin natin yung
mabilis or yung pinakamadali pero legal, hindi sumalungat sa mga bawal or sa mga one ways na yan. Okay? So, in real life, pwede tayong sumalungat. Di ba? Kasi emergency naman yan. Di ba? Makikita natin yung mga ambulansya natin. Di ba? Wala pong sinusunod na, hindi sila sumunod sa mga traffic rules or mga one way. Kasi, saving lives naman eh. Tama ngayon, di ba? But since nasa tayo, context ng logical reasoning exams, dapat be mindful tayo. No? Sundin natin kung ano yung nandyan sa legend na yan. Ano yung nandyan sa mapa na yan. Alright, so nakakasunod ba? Nakakasunod ba? Proceed na po ba tayo? Okay, so tama po kayo both sides. Okay. So, okay, I think nakakasunod naman. So, pwede na ba tayo mag-proceed sa next question sa mapping? Sir, ma'am? May tanong ba kayo about doon? Or may sasalungat ba about doon sa natin? Sa guidelines natin? Sa class ng law guidelines natin about doon sa mapping? May mag-o-object pa po ba? Anyway, nasa sa inyo lang din naman yan. Okay, but yan talaga yung sinusunod ko. Ako mismo, no? Hindi naman ako sure sa buong team ko sa class ng law, but ako mismo, and I've been giving them instructions about that one. Pero, I stand corrected po. If ever po na mali ako, sa akin lang po yun, no? At my own risk din po yun. Pasensya na po agad kung mali po ako. Pero, based sa nalalaman ko, and based din talaga sa pagkakaintindi ko sa guidelines na mapping, yun po talaga yung kaibahan ng crime mapping at ng logical na mapping. Okay, so proceed tayo for the next question. Okay, so baliktad din to. Okay, ito yung sinasabi ko kanina, meron pala. In the context of the PNP entrance exam, the mapping subject is indeed different from crime mapping. Okay, so meron tayong reference lang naman, hindi lang mo tayo nagsasalita lang dito ng so while crime mapping focuses on the geographic distribution of crime for law enforcement strategy, the mapping subject in the PNP exam refers to logical reasoning skills related to reading and interpreting maps. So yan yung sinasabi natin, ha? Hindi po yan basta-basta galing lang sa atin mismo. So meron tayong guidelines na sinusunod about dyan. So in the PNP entrance exam, the subject of mapping is often misunderstood as referring to crime mapping, but it actually falls under the logical reasoning, specifically non-verbal reasoning. Okay, yan na. Yung sinabi ko na yan kanina, and yun binasa natin. This section evaluates your ability to analyze patterns and spatial relationships often involving shapes, sequences, maps, and more abstract manner. It designs to test problem-solving skills and spatial awareness, which are important for police work through unrelated to actual crime or geographic mapping. Okay? So, natin na, mapping is different sa crime mapping. Yung sabi natin. Okay? Okay. So, proceed na tayo. Gets ba? Hopefully po, nakukuha ninyo. Hopefully po, nakakasunod pa kayo. Dito naman tayo. Sorry. Number 12 na tayo. Jacob has just finished at the sports center. So, ito rin technique natin. When answering mapping, lalo na yung ganito, binabasa nyo, Jacob has just finished at sports center. So, pwede niyang lagyan ng parang mark kung saan siya. So, sports center daw si Jacob. Sabi ko, sports center. So, palagay natin dito. Walks out at the sports center from Point G to Ham Street. So, from Point G daw to Ham Street. Ibig sabihin, nandito siya. He turns at the second left. Okay. From Point G to Ham Street. He walks east. So, saan siya? Papunta pa east. So, punta siya dito sa east. And turns at the second left. So, second left, this is the first left. And this is the second left. And walks north, he takes the first left. So, pagpunta niya sa north, takes the first. He takes the first left, and then sharp right. First left, sharp right. So, pwede nyo yung gawin, ha? So, what street is Jacob's right now? So, saan mo siya ngayon? Okay, hindi po pala malinaw yung picture natin. Palakayin na natin. Okay, I think hindi ko na pwedeng mapapalaki. So, sagot mo natin dito. Okay, anyway, no? Bibigay ko na lang din
yung slides natin siguro doon sa private group natin doon sa drive natin. And sa mga hindi pa nakakuha ng reviewer po, mamaya mamibigay tayo. So, ang sagot mo natin dito is tama si Sir Daniel Vasquez Nueva. The Gardens po. Yung tama sagot. For number nito. Gardens po yung tama sagot natin. Next, number 13. Yes, 3 po yung sagot. Ma'am Jess. So, Melissa is standing between the Whopper Street and walkway. She is looking at them. Okay. Ito siya sa Whopper Street and walkway. So, center siya. Means nandito. She's looking at the village hall. So, saan ba yung village hall? Nandito. What direction is Melissa's facing? Diba? Tandaan natin ito yung south. Ito yung east. Kanan, east. Kaliwa, west. Alright? North, pataas. South, pababa. Tandaan natin na huwag natin dapat i-alis sa isip natin yan. Kanan, east po. So, kaliwa, east, west, and north. So, saan ba? Nandito si Melissa sa gitna ng walkway and Whopper Street. So, saan ba siya nakatingin? Siyempre, sa southwest. So, sagot natin for number 13 is number 4. Alright. Next, number 14. So, last 2 questions. Ito bago naman. Jay is leaving his house. Jay daw is leaving his house. So, saan ba yung bahay ni Jay dito? Meron ba? Okay, nandito si Jay. Jay is leaving his house. His front door is at the south of his house. So, tandaan natin ulit yung ano ba yung cardinal directions na napaka-importante, hindi dapat natin kalimutan. South, north, east, kanan, west, kaliwa. Okay? So, dito daw si Jay is sa south ng house. So, dito yung kanya. So, he lives south and turns west. So, dito siya and turns west daw, pakaliwa. 2 Hope Street. He walks 2 blocks north. So, 2 blocks is 1 and this is 2 blocks. And turns north daw. So, turns north. Dito siya. He continues until the end of the road. So, continue siya dito. Now, where is he closest to? Saan siya mas malapit na? Siyempre sa school and sa pub. So, ano yung option natin? Theater? Wala, malayo lang. Band, wala rin, malayo rin. Golf club, malayo pa rin. So, pub po yung pinaka-the best option natin. So, pub po. So, number 14, correct answer natin is 4, pub. Alright, so proceed tayo for the last questions for tonight. We have still 90 plus watching right now. So, yung 90 na to, sure na makakapasa ko. You are standing at point N. So, nandito ka sa point N. Facing north. And which direction is point K from where you are standing? So, point K is nandito. Diba? Tandaan natin ano yung cardinal natin. South, bababa. North, pataas. East, sa kanan. Tandaan nyo, east, kanan. And west, sa kaliwa. So, saan ba itong si, Ito yung cardinal natin. Ito yung south. Ito din yung east natin. So, southeast po yung sagot natin. So, for number 15, sagot natin is number 1 po. 15 is 1. Okay? So, that's end our discussions for tonight. Daghan kayong salamat sa pagpamino. Meron ba kayong mga tanong, sir, ma'am? Bakit natin tapusin yung live natin for tonight? Or meron ba kayong naiintindihan sa live natin? Okay? So, anyway, bago natin tapusin to, ay sa mga hindi enroll, sa mga gusto lang hindi po namin pinipilit po. Sa mga gusto lang mag-enroll sa natin, na Qualcomm review natin, I'm inviting nyo po to join our review. Or kahit hindi po sa class ng law, kahit sa ibang review center po, okay lang po yun. Ito lang kasi, minsan lang o paunahan kasi yung nakakuha ng slot. May iba sa inyo na nakikinig pero hindi pa, wala pang slot, wala pang slot na nakukuha. And kayo na andyan na, meron na kayong slot. So, payo ko sa inyo, nalubos-lubusin nyo na yung pagkakataon kasi nandyan na kayo isang step na lang makakapasa na kayo, and mag-enroll po kayo sa review center if kaya nyo, kahit hindi po sa class ng law, kahit meron kayong ibang review center na gusto nyo mag-enroll, pwede po kayo doon, kami lang naman sa class ng law, in-offer namin is napaka-affordable lang naman na review fee. Kami lang ata yung pinakamababa na review fee, and syempre bawi naman yan sa 30 days. Yan lang naman is depende sa inyo, kung kaya nyo. Yung Bourse ba, yung Amici, di ba? Marami yan.
So kung kaya nyo lang naman. Pero kung hindi nyo kaya or kung confident talaga kayo, marami po kayong mga resources na andyan. And then comment po kayo doon sa post natin kanina kasi mamimigay tayo ng reviewer, no? Sa mga hindi sasali. Okay, so bukas po, kita-kits po bukas ulit 6:30 PM po. Hindi tayo dito sa Class Tanglaw page, doon tayo sa Napolcom Examination Group. Pero don't worry kasi ibibigay din namin dito yung link para makasali po rin kayo. Okay? So, bago yan, flex ko lang ulit yung mga kasama namin. Si Ma'am Clyde, siya po yung top 8 na Polcom natin. Sir Roy Esteliero, syempre, kung mga green kayo, syempre, kilala nyo na yan. Ma'am Di Sarahas, Arias, isang active din sa serbisyo ngayon. And kasama natin from the very start of the Class Tanglaw Review. And Ma'am Grace Capus, top 6 po yan ng criminologist exam natin. And Ma'am Ginny Dapat, major in English. Syempre, ako rin. Ako yung isa sa mga pioneer ng Class Tanglaw. Hindi po ito yung final coaching ha. Sa review natin po sa 30 days na yan, 500 pesos only. Kasama na po pati yung final coaching natin dyan. And yun, of course, aside syempre, sa pagpasa nyo, napakagandang inspiration naman na from 500 pesos enrollment fee, may chance kayo na makuha yung award natin na 30K, di ba? Saan ka pa niyan? Papasa ka na, tapos magkakapera ka pa. Magkano yung enrollment nyo? 500 pesos lang. And yun, hindi naman kasi ito sa amin na puro pera lang sa amin. Although, may pera din naman talaga. Pero gusto din naman talaga na mag-big give back sa community. Kaya nga hindi mo naman kayo pinapilit 100% na sa amin mag-enroll. Depende lang din yan sa choice of preferences ninyo. Alright, so good night everyone. And yan, ito po yung schedule natin. So, napakita ko naman po sa dating review natin. Okay? So, thank you so much and hopefully po, maipasa nyo talaga yung Napolcom exams. Okay, comment nyo lang. Sa mga gusto mag-enroll, message nyo lang po directly yung Class Tanglaw or you can message Ma'am Grace tapos or ako mismo. Okay, so good night everyone and bukas po ulit Sana may natutunan ba kayo? Sa mga nandito pa sa 79 tao na nagpahuli. May natutunan ba kayo? Yun, sana Class Tanglaw review ulit mag-top sa Napolcom. Yes po, hopefully Ma'am Talia, talagang ginawa nating 30 days yan kasi aim natin na makuha natin yung top notcher slot. Okay, so good night everyone and bukas po ulit, no? Maraming salamat po sa inyo. End na po natin.